Sa mundo nating puno ng kagandahan, may mga lugar na sadyang hinirang ng kalikasan, mga tanawing hindi gawa ng kamay ng tao, kundi ng mismong lumikha. Ngayon, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay sa mga Natural UNESCO World Heritage Sites, mga lugar na nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang ating planeta at kung bakit dapat natin itong pangalagaan. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po! Yellowstone National Park. Welcome sa Yellowstone National Park, isa sa mga pinaka-kamanghamanghang natural wonders sa buong mundo. Dito, parang buhay mismo ang lupa kung saan sumasabog pataas ang mga kumukulong geyser. Kumikinang ang mga mainit na bukal na parang mga likidong hiyas na may kulay ng bahaghari at ang malalawak na kanyon ay humahati sa mga sinaunang bato. Ang lupain na ito ay hinubog ng bulkan mga milyon-milyong taon na ang nakalipas. Isang napakalaking supervolcano ang nasa ilalim ng lupa at ito pa rin ang nagbibigay ng kamanghamanghang init at enerhiya ng Yellowstone hanggang ngayon. Isa itong lugar na magpapaalala sa iyo kung gaano talaga ka-wild ang ating planeta. Matagal nang itinuturing ng mga katutubong tribo ang lugar na ito bilang sagrado. Tinatawag nila itong banal na lupain, ang lugar kung saan nagtatagpo ang langit at ang lupa sa ganap na pagkakaisa. Dolomites, Italy. Mula sa hilagang bahagi ng Italy, ang Dolomites ay isa sa mga pinakakamanghamanghang likha ng kalikasan sa buong mundo, isang hanay ng mga bundok na umusbong mula sa dagat at hinubog ng panahon. Mahigit 200 milyong taon na ang nakalipas, bahagi pa ang mga tuktok na ito ng isang sinaunang coral reef sa ilalim ng tropikal na karagatan. Nang magsalpukan ang mga kontinente, umangat ang seafloor at nabuo ang mga matutulis na limestone tower na nakikita natin ngayon. Sakop ng higit 5,000 square miles, ang Dolomites ay binubuo ng kakaibang uri ng carbonate rock na kumikislap ng kulay pink, orange at violet tuwing sunset. Ang pambihirang tanawing ito ay tinatawag ng mga lokal na enrosadira o mas kilala bilang the Alpenglow. Ang UNESCO World Heritage Site na ito ay tahanan ng ilan sa mga pinaka-dramatic view sa buong Europe. Mula sa matatarik na pader ng Tresime de Lavaredo hanggang sa malalawak na parang ng Alpe di Siusi, ang pinakamalaking high-altitude plateau sa kontinente. Nakatago sa mga lambak nito ang Lago di Braies at mga sinaunang nayon kung saan tatlong wika, Italian, German at Latin ang patuloy pa ring sinasalita. Vatnajökull National Park. Sakop ng halos 14% ng Iceland, ang Vatnajökull National Park ay isang lupain kung saan nagtatagpo ang yelo at apoy, isang lugar na parang galing sa ibang planeta dahil sa kakaibang ganda nito. Sa pinakagitna nito, matatagpuan ang Vatnajökull Glacier, ang pinakamalaking glacier sa buong Europe na bumabalot sa mga bulkan, lambak at mga hidden caves ng walang katapusang yelo. Dito, pwede kang mag-explore ng mga ice caves na kumikinang sa gilid ng mga malalakas na talon na bumabagsak mula sa natutunaw na mga glacier. Sa ilalim ng lupa, patuloy na gumagalaw ang init ng bulkan, hinuhubog ang lupain sa mga kahanga-hangang paraan, isang paalala sa mga bumibisita na ang Iceland ay buhay at laging nagbabago. Ang Vatnajökull ay higit pa sa isang park. Isa itong sulyap sa tunay na kapangyarihan ng mismong planeta kung saan ang mga glacier ay parang humihinga, ang mga bundok ay nagliliyab at ang kalikasan mismo ang nagsasabi ng paglikha sa pinakapuro nitong anyo. Komodo National Park. Sa karagatan ng Indonesia, matatagpuan ang isang lupain na tila parehong sinauna at mahiwaga, ang Komodo National Park. Sakop nito ang higit 700 square miles ng mga isla ng bulkan at bilang isang UNESCO World Heritage Site, kilala ito bilang tahanan ng Komodo dragon, ang pinakamalaking buhay na lizard sa buong mundo. Ang mga kamanghamanghang nilalang na ito na lumalaki ng hanggang 10 talampakan ng haba ay mababangis na mga ngaso na matagal nang gumagala sa mga islang ito sa loob ng milyon-milyong taon. Tunay silang mga living survivor mula pa noong panahon ng mga dinosaur, pero ang Komodo ay higit pa sa mga sikat nitong dragon. Sa ilalim ng malaturkesang tubig nito, matatagpuan ang isa sa mga pinakamayamang marine ecosystem sa buong mundo. May higit 1,000 species ng isda, mga coral gardens na kumikislap sa iba't ibang kulay at mga eleganteng mantaray na lumalangoy sa malinaw na agos ng dagat. Sa lupa naman, makikita ang mga matatarik na burol at mga coast na nabuo mula sa durog na koral na kumikintab sa ilalim ng tropical sun. Isang mundo kung saan maaari kang mag-hike sa mga damuhan,
sumisid sa mga makukulay na bahura at maglakad sa parehong landas na tinatahak ng mga huling dragon sa mundo. Iilan lang ang mga lugar na kasing makapangyarihang nagpapaalala sa atin kung gaano kasinauna, ka-wild at kamangha-mangha ang ating planeta. Jiuzhaigou Valley. Nakatago sa kailaliman ng mga bundok ng Sichuan, ang Jiuzhaigou Valley ay isa sa mga pinaka-nakabibighaning tanawin sa buong China. Isang lugar kung saan ang mga malakristal na lawa, mga niyebeng tuktok ng bundok at mga talon na dumadaloy mula sa taas ay bumubuo ng isang mundong parang hindi totoo. Sakop nito ang mahigit 1,000 hektarya at ang pangalan na Jiuzhaigou ay nangangahulugang Valley of Nine Villages, isang pagtukoy sa mga sinaunang pamayanang Tibetan na hanggang ngayon ay matatagpuan pa rin sa mga dalisdis nito. Ang tunay na nagbibigay ng magic sa lambak na ito ay ang mga kulay nito. Ang mga lawa ay kumikislap sa mga kulay ng turquoise, jade at sapphire, mga kulay na nilikha ng glacial minerals at ng malasalamin na linaw ng tubig. Sa panahon ng taglagas, ang mga gintong kagubatan at nagliliyab na pulang maple ay nagre-reflect sa tahimik na tubig na parang mga buhay na obra maestra. Ang UNESCO World Heritage Site na ito ay isa ring kanlungan ng mga bihirang hayop, kabilang ang mga giant panda at golden snub-nosed monkey. Sa malamig na hangin ng kabundukan, mahinhing humahampas ang mga prayer flag na nagbibigay ng pakiramdam ng kabanalan at kapayapaan sa gitna ng ligaw na kagandahan ng kalikasan. Victoria Falls. Matatagpuan sa hangganan ng Zambia at Zimbabwe, ang Victoria Falls ay isa sa mga pinakamakapangyarihang likha ng kalikasan sa buong mundo. Napakalawak at napakalakas, kaya tinawag ito ng mga lokal na Mosi o Watunya na ang ibig sabihin ay ang usok na kumukulog. Ang napakalaking talon na ito ay umaabot ng higit 1 milya ang lapad at bumabagsak ng mahigit 300 talampakan sa isang malalim na basalt gorge. Sa panahon ng pinakamataas na pagbaha, higit 500 milyong cubic meters ng tubig ang bumubuhos bawat minuto, lumilikha ng dagundong na maririnig mula sa higit 12 milya ang layo. Kapag maaraw, makikita ang mga makukulay na bahaghari at sa gabi, kapag may full moon, sumisinag naman ang bihirang lunar rainbow sa dilim. Para sa mga matapang, may tinatawag na Devil's Pool sa mismong gilid ng talon, kung saan pwede mong silipin direkta ang umuugong na kailaliman. Halong Bay, sa mala Emerald Water ng hilagang silangang bahagi ng Vietnam, matatagpuan ang Halong Bay, isa sa mga pinaka-nakabibighaning tanawin ng dagat sa buong mundo. Sakop nito ang halos 1,000 square kilometers. Ang bay ay tahanan ng mahigit 1,000 limestone islands at matatayog na karst formations na biglang sumusulpot mula sa dagat, bawat isa ay hinubog ng mahigit 20 milyong taon ng hangin at alon. Tawag dito ng mga lokal ay Vin Halong, na ang ibig sabihin ay Bay of the Descending Dragon. Ayon sa alamat, minsang bumaba mula sa langit ang isang banal na dragon at ikinalat nito ang mga mahahalagang hiyas sa dagat upang protektahan ang Vietnam laban sa mga mananakop. At ang mga hiyas na iyon ang naging mga isla na nakikita natin ngayon. Pero higit pa sa mahiwagang alamat nito, ang Halong Bay ay isang buhay na obra ng kalikasan. Ang mga hidden caves nito ay umaapaw sa mga stalactite, habang ang mga lumulutang na fishing village ay payapang dumadausdos sa pagitan ng mga bangin. Yosemite National Park. Sa gitna ng mga bundok ng Sierra Nevada sa California, matatagpuan ang Yosemite National Park, isang UNESCO Heritage Site na hinubog ng yelo at panahon na sumasakop ng mahigit 1,000 square miles. Ang Yosemite ay isang lupain na puno ng matatangkad na granite cliffs, mga sinaunang sequoia trees at mga falls. Ang pinaka-iconic nitong tanawin, ang El Capitan, ay higit 3,000 talampakan mula sa sahig ng lambak, isang patayong pader na napakalawak, kaya maging ang pinakamagagaling na mountain climber ay sinusubok nito. Malapit dito, ang Half Dome ay kumikislap ng kulay pink tuwing paglubog ng araw. Ang kurbadong tuktok nito ay parang wave ng bato na nagyelo sa paglipas ng panahon. Tuwing tagsibol, ang tunaw na nebe ay dumadaloy na bumubuho sa Yosemite Falls mula sa taas na higit 2,000 talampakan at ginagawa itong isa sa pinakamataas na falls sa buong North America. Sa ilalim ng mga granite peaks, matatagpuan ang sinaunang Mariposa Grove kung saan nakatayo ang mga higanteng sequoia trees na mahigit 2,000 taon nang nabubuhay, tahimik na mga saksi sa pagdaan ng mga panahon. Namibsan Sea.
Ang Namib ay isa rin sa mga pinakamatandang disyerto sa buong mundo na nagsimula pa mahigit 50 milyong taon na ang nakalipas. Ginagawa itong isang buhay na talaan ng patuloy na pagbabago ng klima ng mundo. Ang kakaiba sa Namib Sand Sea ay hindi lang ito basta disyerto, isa itong buhay na ecosystem. Dito, nabubuhay ang mga hayop at halaman na natutong mabuhay sa matinding init at kakulangan ng tubig. Ang fog mula sa karagatang Atlantic ang nagsisilbing pangunahing pinagmumulan ng tubig para sa mga nilalang dito, tulad ng fog beetle na kumukuha ng halumigmig mula sa hamog tuwing umaga. Noong 2013, idineklara ito ng UNESCO bilang Natural World Heritage Site dahil sa natatanging kombinasyon ng disyerto at dagat at sa buhay na ekolohiyang umangkop sa isa sa pinakamalupit na kapaligiran sa mundo. Redwood National and State Parks. Sa coast ng Hilagang California, nakatayo ang isa sa mga pinakanakabibighaning likas ng mundo, ang Redwood National and State Parks. Ang malawak na santuaryong ito ay nagpoprotekta sa mga pinakamataas na puno sa buong planeta, ang mga coast redwoods na maaaring umabot ng higit 300 talampakan ang taas at nabubuhay ng mahigit 2,000 taon. Ang paglalakad sa gitna ng mga ito ay parang pagpasok sa ibang mundo. Malamig at mamasamasa ang hangin at ang liwanag ay marahang dumadaan sa mga sinaunang sanga na tila umaabot sa kalangitan. Noon, ang mga kagubatang ito ay umaabot sa halos buong Pacific Coast, ngunit sa ngayon, mas mababa na sa 5% ng orihinal na saklaw ng redwoods ang natitira. Sa loob ng protektadong lupain na halos 100,000 ektarya, patuloy pa ring namumuhay ang kalikasan. Ang mga black bear ay gumagala sa mga halamang pako, ang mga Roosevelt elk ay nanginginain sa mga parang at bawat taon bumabalik ang mga salmon sa ilog. Ang tunay na dahilan kung bakit pambihira ang lugar na ito ay hindi lang dahil sa laki nito, kundi dahil sa espiritu na dala nito. Bawat natumbang puno ay nagiging duyan ng panibagong buhay at bawat sinag ng araw ay paalala ng katatagan. Ang mga redwood ay higit pa sa mga puno, sila ay mga buhay na monumento ng panahon, tahimik na mga saksi sa patuloy na kwento ng ating planeta. Sa paglalakbay natin sa mga kamanghamanghang tanawin ng mundo, mula sa mga nagyayalong bundok ng Iceland hanggang sa maiinit na disyerto ng Namibia, isang bagay ang malinaw: ang ating planeta ay isang obra maestra ng may likha. Bawat bundok, bawat dagat, bawat hininga ng hangin ay paalala ng ganda at kapangyarihan ng kalikasan, isang yaman na dapat nating alagaan, hindi lang pagmasdan. Kaya sa susunod na masdan mo ang paglubog ng araw, ang pag-agos ng falls o ang katahimikan ng kagubatan, maalala mo sana na bahagi ka rin ng hiwagang ito. Ito ang ating mundo, ang tahanan ng mga himalang hindi kailanman maglalaho.